Mga challenges o pagsubok ng mga biyudo at biyuda kapag pumasok ulit sa pag-aasawa. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago po yan, hindi ako magsasawa na magpapasalamat sa inyo at nakapasyal kayo sa channel ko. Sana nasa mabuti kayong kalagayan, okay? At paalala lang po, ang aking sasabihin ay hindi 100% na accurate. Posibleng mali ito o di kaya ay may kulang ito. Ang matitiyak ko lang ay mapagkunan mo ito ng idea para magagamit mo sa totoong buhay, okay? Diretso na tayo sa topic natin. Ano-ano ba ang pwedeng kakaharapin na mga pagsubok ng mga biyudo at biyuda kapag pumasok sila ulit sa pag-aasawa? Una, may sakripisyo mo ang relasyon mo sa mga anak mo. Hindi naman ito lahat kasi may mga biyuda o biyudo naman na wala pa silang anak o di kaya'y maliliit pa ang kanilang mga anak. Isa ito sa pinakamalaking problema lalo na't ang mga anak mo ay nasa tamang gulang na. Ang mga anak na halos ipagkait sa inyo ang inyong sariling kaligayahan na kung tutuusin, deserve naman tayong lahat na maging masaya habang tayo'y nabubuhay. May mga anak na ayaw na mag-asawa ulit ang kanilang mga magulang dahil minsan inuunan ng anak ang kanyang sariling interes, lalo na kung ang kanyang mga magulang ay may kaunting kayamanan na naiipon sa buong buhay ng paghihirap nila. May mga anak na natatakot na mabawasan ang kanilang magiging mana, pero hindi lahat ang mga anak ganito mag-isip. Kaya ngayon pa lang, saludo po ako sa mga anak na nakakaintindi sa kaligayahan ng kanilang mga natitirang magulang. Ang mga pangyayaring ito ay nangungunang usapin pagdating sa ganitong sitwasyon. Pangalawa, mga ari-arian. Hindi rin naman dito lahat dahil hindi naman lahat ng tao na pinalad na magkakaroon ng ganito. Pero isa ito sa pinakamalaking challenge ng biyudo at biyuda na gustong pumasok ulit sa pag-aasawa. Ari-arian. Ang salitang napakaraming nagkakagulo na pamilya, lalo na at hindi pa ito nahati-hati sa mga anak o sa mga benepisyaryo nito. May mga magulang na bago pa man mamaalam sa mundong ito, inaayos na niya ang mga ari-arian o pamana sa mga benepisyary nito para maiwasan na magkagulo-gulo ang mga ito. Para kapag umalis na siya at kung sakaling mag-aasawa pang muli ang kanyang kabiyak, nakalatag na lahat at wala na magiging problema. At paano naman kung bigla ang pag-alis at hindi nakapaghanda, dito na papasok ang sigalot dahil pati mga kamag-anak ng namamaalam ay nangingialam na. Masakit man isipin. Pero ang mga bagay na ito ay nangyayari sa totoong buhay. Pangatlo, sa magiging asawa mo ngayon. Isa pa ito sa malaking pagsubok na haharapin mo kung sakaling papasok ka ulit sa pag-aasawa. Dahil walang katiyakan kung ang magiging partner mo ay matitino o maaasahan. Oo, tulad ng sabi ko, deserve nating lahat na maging masaya at regardless kung ilang taon ka na dahil wala namang tao talaga ang nangangarap na magiging malungkot siya. Kaya wala akong nakikitang masama kung mag-aasawa ulit ang isang biyudo at biyuda. Kaya nga lang, sikapin niyong makapili ng mabuting lalaki o babae na magiging partner niyo sa hinaharap. Kasi may mga tao ngayon na mabata man o matanda, ang sadya lang talaga sa iyo ay makakulimbat ng kayamanan para sa kanyang sariling interes. Kaya bago ka magdesisyon, tingnan mong mabuti ang budhi nito. Baka kasi sa bandang huli ng mga pangarap mo na deserve para sa iyo ay mapapalitan ng pait at luha dahil sa isang maling desisyon. Oo, sabihin na natin, marami kang alam kumpara sa akin para makapag-critique ng mga tao na may mga balak na gustong manira ng taong may mga pangarap. Pero gusto kong ipaalala sa iyo ang salitang mag-ingat. Pang-apat, hindi ka tanggap ng pamilya sa maging asawa mo. Sigurado ako naririnig mo na ito. Hindi lahat pero nangyayari talaga ito. Isa din ito sa pinakamalaking hadlang. Ang pinakatinatamaan pa man din dito ang babae. Nakakalungkot pero totoo. Minsan napagkamalan ka na ng mukhang pera kahit hindi naman yon ang habol mo sa kanya. Gusto mo lang naman na maging masaya sa piling niya. Bakit ko ba nasasabi na babae ang unang tinatamaan sa sitwasyon na ito? Dahil ang mga lalaki kahit papano'y kaya nilang manindigan kung anuman ang magiging gusto nila sa buhay nila. Kaya niyang suwagin ang kagustuhan ng mga anak niya at pamilya niya.
kaya niyang magdesisyon sa sarili niya. Kayang-kaya niya nang magdesisyon na pakakasalan ka niya. Ganyan ang mga lalaki, may matibay na dibdib. Kaya kahit ayaw ng mga anak at pamilya niya, sa isang babae, didman niya lahat ang mga ito. Sa huli, gagawa at gagawa siya ng paraan para maging masaya kayo. Bago ko tapusin ang video na ito, ulitin ko, walang masama kung gusto mong mag-asawa ulit kapag nagbyuda o nagbyudo ka na. Dahil pinapayagan naman ito sa ilalim ng ating batas. Ang mahalaga, dapat maging masaya kayo sa bagong buhay nyo bilang isang mag-asawa. Kayo pa rin ang masusunod kung ano ang magiging desisyon nyo sa kinabukasan. Kaya saludo ako sa mga babae at lalaki na nakakapagbuo ulit ng pagmamahal na deserve sa inyo. Pahabol lang din pala sa mga lalaki dyan na medyo may edad na. Exercise lang po pag may time para iwas sakit at humaba pa ang buhay. At hindi lang yan, pampalakas ng pagsipa ni Manoy. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo.